title of the what I'm gonna discuss today. So become the freelancer clients don't want to lose. So before we start, can we type in the chat kung sino dito yung may mga current clients? Wala. Type 1. Ayun. Desmond. Ayan, marami tayo. Okay, sino pa? Okay, nice. Okay, very good. It's nice to hear. So, dun sa mga nagsagot or nag-type ng 1, sino naman sa inyo yung kahit once naisip nyo na or nagkaroon kayo ng word na, hala, what if bigla akong palitan ni client anytime? Type 2 naman. 2. Sino yung nagkaroon na ng ganong feeling? Si Desmond. Halos lahat naman tayo, no? Especially if beginner ka pa lang, kahit anong industry, kahit SMM ka, media buyer, ngayon bago ka dito sa GHL. So, natural lang naman yung feeling na yun, nakabado tayo na anytime pwede tayong i-replace ni client. So, what I'm gonna share with you guys are things na naka-help sa akin para ma-retain, para mag-stay ako with the client for a long period of time. So, a quick sharing lang about my background. So, I'm a media buyer. So, I started way back in 2014. So, before, hindi pa uso yung pag-VA, ang ginagawa ko ng dropshipping e-commerce. And then, fast forward 2020, nung nagka-pandemic, so nag-shutdown yung e-commerce business, ganyan, nalugi. That's when I transitioned to pagiging VA. So, yun. Tapos, so very recent lang, nung nag-enroll ako kay coach, way back, siguro 2 years ago na, parang batch ano ba ako? Batch 10? Batch 10 ako. So, ayun. Doon ako na nag-start na from media buyer, nag-expand na ako ng role ko hanggang sa yun nga, pagiging GHL specialist. So, bakit ito yung dinecide ko na i-share for tonight? So, naisip ko kasi early in my freelancing career or kahit hindi lang yung freelancing, kahit nung employed ako before, lagi ko akong confused kung bakit may mga freelance, di ba pag starting tayo, ang rate lang natin 5, tapos hirap na hirap tayong mag-maintain ng client, di ba? Lagi tayong kinakabahan na hala, baka pagising ko bukas o kaya next week alisin na ako. So, nagtataka ako pare-pares naman tayo, for example, pares naman tayo ng skill set. Pero may mga freelancers talaga na hindi sila nauubusan ng clients. Tapos, bakit yung rate nila? $40 per hour sila. Ako, 5 lang. Hindi pa ako makapag-increase kasi natatakot tayo na baka isipin ni client na ay masyado ng mahal. So, mga ganon. So ano yung difference, bakit kahit pares naman kayo ng skill set, may mga freelancer na ganun sila, mataas yung retention rate, mataas yung rate, tapos hindi sila naubusan ng client. Tapos, yes, excuse me. Sino po yun? Ayan. Tapos along the way, mga few years na nung lumipas, na-realize ko na hindi lang pala skills yung importante. So, dapat importante ka rin as a freelancer na alam mong i-position yung sarili mo dun sa business ng client mo. So, you can ask yourself na, ako ba yung tipo ng freelancer na naghihintay lang ba ako na bigyan ako ng task? Or ikaw ba yung tipo ng freelancer na mafe-feel ni client na may concern ka talaga, kumbaga nag-extra mile ka palagi? Parang ito lang yung point na yung pagiging osyosera o pagiging bida-bida or mamarunong ka is something na magiging positive for the client. So, there are 17, medyo dami, no? 17. So, there are 17 tips or topics na divided into 2 sections. So, ang goal natin right now is matulungan ko kayo to shift from someone na yung parang easy to dispose na type of freelancer to someone na binavalue talaga ng mga client and they wanted to keep for the long run. Okay, so next. Okay, so ayun, reintroduction. So Florence, so ito yung
screenshot ng ano ko from Upwork. So, top rated plus na ulit. So, recent lang ulit yan. Tapos, sa rate naman, medyo, yung recorded sa Upwork, 100,000 US dollars. Pero half lang siguro yun. Pero yun lang yung recorded kasi the rest is of Upwork. Okay, 12 years na ako na media buyer, almost 3 years na sa Go High Level, tapos and so on. Okay, so dati, ang tingin ko sa sarili ko is, simple lang yung goal ko, di ba? For example, I was a media buyer. Ang thinking ko lang nun is to run good ads for the client. So get good CTR, get cheap leads, mapababa naman yung cost per lead. Tapos, feeling ko kapag okay na yung metrics ko, pag tinignan ko sa ads manager, okay na yung metrics ko, okay na, job done ka na. Pero kadalasan, kahit na, kunyari, ako yung part ko na yun is nagawa ko ng maayos, pag nag-huddle kami, magugulat ako na si client namin is hindi siya happy. Hindi siya happy sa result. Bakit? Ang itatanong niya, sometimes tinatanong, maganda naman yung bakit hindi maganda yung sales natin? Pero from my point of view is maganda naman yung numbers. So that is when I started na, alam mo yun, explore outside na nung job description ko. Kasi as a media buyer, kasi yun yung main niche ko, hindi ko naman na dapat problema na hindi nagko-convert yung landing page siguro. Or for example, yung sales team na nakaka-receive ng leads na nag-generate ko is hindi pala nila tinatawagan. Diba? So, affected ako doon kapag hindi ako nag-explore outside my job scope. Diba? So, ayun. So, doon ako nag-start na maging proactive. So, at the end of the day, lagi kong tinatanong sa sarili ko na parang inisip ko ako ng business owner, bakit hindi namin nakukuha yung results? So, ayun, tama yung sinabi dito ni Erm, it's called having an initiative, diba, dun sa business. Kasi paminsan, lalo na kapag multiple clients ka, hindi na tayo, parang wala na tayong time or effort na mag-exert ng additional pa, diba, para dun sa client. Parang, ito na yung task ko, tapos na, nakalog na yung hours I'm paid. So, that is it. So, ang goal natin is paano tayo mariretain for the long run. Sino na dito yung may mga clients na more than 2 years na sila doon sa client? Type me. Me. Sino na yung may mga client na matagalan na? Yun. Raisa, Rod. Sino pa? Ako. May client ako, 4 years na kami. Parang jowa lang yan. Sino pa? Bukod kay Raisa and Rod, silang dalawa lang. The rest, mga bago pa kayo? Okay, wala nang nag-type. Okay, so let's move on. So the big question is, ayun nga, yung inano natin, ay ano ba yun, wait lang. Oh, wait lang, back. Oh my God, wait lang guys. Napunta na siya sa next. Ayan. Ayan. So, the big question is, so ngayon, palagay nyo bakit may mga freelancers na nale-let go and bakit may others na nakaka-receive sila ng higher raise, nakaka-receive sila ng referrals, di ba? So, for that, dito na pumapasok yung doing your job well now is hindi na siya yung parang yun na lang yung bare minimum. So, parang pagpapasok ka, for example, pagpapasok ka sa work on time, hindi ka naman bibigyan ng award ni client na, okay, lagi kang on time pumapasok, di ba? Pero kapag nalilate ka, masisita ka. So parang ganun din sa freelancing. So, imagine mo, for example, may dalawang freelancer, no? So yung first freelancer, every Monday, kunyari pag-start ng week, di ba? Lagi lang siya naghihintay ng instruction. The first freelancer will always ask,
what are my tasks for the day or for this week. Then, gagawin niya lang exactly kung ano yung pinagawa ng client, which is wala namang mali doon, no? Pero, what if may katrabaho siya, yung second freelancer? Ang ginagawa niya, nagtatanong siya palagi sa client, o kaya kahit hindi mismo directly sa client, for example, sa other department, di ba, na usually nasa Slack kayo, for example, lagi niya napapansin pag may broken na automation o kaya nagbibigay siya ng weekly updates sa other department or especially kay client kahit hindi naman siya tinatanong, di ba? So, also pag may nakikita, may nai-spot siyang problem or possible na maging problem in the future, lagi niyang nire-raise agad or fina-flag niya agad yon and binibring niya yon sa attention ni client. E di, ayun na yung second freelancer, no? Tapos, hindi naman to maiiwasan. Ako, napunta na ako sa situation na to. One day, di ba, tagal ko na dun sa client, 2.5 years. 5 kaming media buyer, no? Tapos one day, biglang nagpa-meeting si client na kailangan mag-cut. So sa palagay niyo, sino yung unang maaalis, di ba? Sino yung unang kalilet go sa kanilang dalawa? Yung first freelancer na nag-a-ask lagi ng instruction at ginagawa lang niya kung ano yung para sa kanya, or yung second na ginagawa rin naman niya yung naka-assign sa kanya pero siya yun nga, proactive, nag-extra mile palagi, di ba? So, easy naman ng pag-decisionan ng client yun na, syempre, dun siya sa second freelancer, mag-i-stay, di ba? So, dito sa atin na nandito sa, wow, dami, 42 na tayo. So, yung dito nasa webinar right now, sino sa inyo yung naging biktima na ng ganito? Na feeling nyo, ginagawa nyo naman yung part nyo or yung work nyo, yung tasks nyo, pero naging biktima kayo na bigla kayong nilet go ng client. Meron ba dito sa atin? Kasi ako nangyari sa akin yun. Wala? Wow, lahat kayo, hindi pa kayo naka-experience. So, swerte niya naman. Type 1 dun sa naka-experience na. Wali? Wow, social, bongga ng mga ano natin. Okay, di very good kung wala pa naka-experience sa inyo. Pero ako na-experience ko yon. And guilty ako sa pagiging freelancer number 1 at that time. Kung ano lang yung binigay sa akin na task, yun lang. Tapos pag natapos ko na early, for example, 8-hour shift, no? 3 hours, tapos ko na yung task ko. Wala, petics na ako ng 5 for the next 5 hours. Kasi, ang mindset ko nun, tapos ko na. Tapos perfect, wala namang mali, di ba? Pero nung nag-cut down na yung client namin, ako yung unang natanggal. Tapos naiwan yung kinaiinisan ko dun dati. Pero early stage pa to siguro, 2018 na client to. Ang naiwan doon, yung kinaiinisan ko na lagi kong sinasabi dati sa utak ko, grabe naman to, bida-bida, hindi naman niya scope, bakit laging naninita, mga gano'n. Pero yun siya, nandun pa rin siya, di ba? Ang tagal na nun, kailan pa yun? Nandun pa rin siya with the client. Baka tagapagmana na. Chas, malamang mataas na yung rate nun. Okay, so, grabe, ang daming intro, no? Section 1 is becoming valuable to the business. So, paano natin gagawin yon? So, dito sa section 1 is really about becoming more involved sa way na nag-ooperate or nag-iisip yung business or yung business owner. So, think of it this way, yung mga replaceable freelancer, yun nga, katulad na sinabi ko earlier, pumapasok lang sila, gumagawa yung task, and then nagla-log out na. Pero if pero as a strategic partner ng client or ng business, alam mo kung ano yung nangyayari around your task. Alam mo kung saan may problem, alam mo kung ano yung concern ng owner, at alam mo rin yung mga possible na nakaka-affect sa result, hindi lang ng task mo, but as a business altogether. Tapos yung mga i-discuss kong topic is, majority of this is about habits lang siya, and they are all pointing to another direction. Yung mga progress report na ako eh. Wow. Pamute po. Ayun. So, ang good news, dito sa tuturo ko, hindi naman natin kailangan ng mag-upskill or bagong certification. Usually, lang to, mindset shift, tsaka mga building good habits. Okay. Okay, so for the first topic, be proactive and not reactive. So,
Sino dito yung, di ba marami nag-type kanina na meron silang current client. So sino dito yung mga nagsesend ng weekly updates sa client kahit hindi naman hinihingi ni client? Yan o, si Philip, Rod, wow, daily. Perfect din yan, daily. Pero kasi sa akin, every week lang naman. Okay, so very good kung may proactive kayo sa pagsisend ng update. So yung the rest, I assume hindi nyo, grabe naman yung every hour. So the rest, I will assume na hindi tayo nag-update, nagsasend ng update sa client unless they ask for it. So, ganito, imagine nyo on a Monday morning, no? Pag nag-open si client ng Slack, may dalawang possible message siyang pwedeng makita. So first message is, hi, kunyari, hi JV, what do you need me to do today? Diba? So ay replyan ka ni client kung ano yung mga task mo. Second naman, na possible na ma-receive na ma-receive na message ni client from you is, hi, here's what I'm focusing on this week. Tapos naka-bullet points, no, kung ano yung mga itatakil mo this week. Here are the things that I'm gonna do. Tapos you also indicate the reason bakit yun yung task na tatrabahuhin mo right now. So between the two message, di ba? Saan yung may mas impact para kay client? So definitely yung second, freelancer. Kasi kapag ka dun sa first message, ang dating nung message is kumain ka na client. Ang dating nung sa first message is, I'm waiting for you to manage me. Wherein dun sa second message, ang dating nun sa client is, don't worry, I know what needs to happen. And kapag ka ganun yung atake nyo, sobrang valuable yan sa business owner because honestly, sino dito yung mga business owners as well, yung may sariling agency o kaya nag-handle na ng business before na wherein may mga tao sila? May mga employees sila na minamanage. Meron ba na mga naging business owner dito before? Wala? Type 1? Wala, okay. Wala. So ako kasi naging business owner din ako before, di ba? Yun nga, nag-run ako ng dropshipping or e-commerce before. So pagka yung tao mo is proactive, hinahain niya na sa'yo kung ano yung mga gagawin niya, ang sa'yo nun is yung mental load mo ba? Tinitake off niya na yung mental load off of the client. So pag ikaw yung nagsasabi ng priorities mo tsaka plans mo dun sa client, nababawasan yung mga kailangan nilang isipin. Kasi definitely, kaya nga sila nag-hire, di ba, ng mga additional na tao is because they wanna free their plate. So kapag gano'n ang ginagawa mo, hindi lang skill ngayon ang ibinebenta mo kay client. Ang binebenta mo na sa kanila or what you provide them is peace of mind. So, yun yung number one. So now, para dun sa mga tao na hindi nagsisend ng weekly update on a Monday, yun ang action plan number 1 is send Monday updates. So kaya Tuesday kung wala kayong pasok ng Monday, no? Basta kayo na yung take ng initiative na mag-send ng update. So para hindi na kayo hinahabol ni client. Sino dito yung nakaka-experience na lagi kayong tinatanong ng client na what's happening, what are you doing, what's the update about this task? 'Di ba? Parang ipalit mo yung sarili mo doon sa shoes ni client. Nakakainis yun na ba't kailangan pa kitang tanungin ng tanungin? Parang dagdag ka patuloy sa isipin ko kung ano bang ginagawa mo for the business. So, yun. Okay. Next slide or next topic is pay attention to the business. So when I say pay attention to the business, you need to expand your field of vision. So common mistake ng mga freelancers like us is, katulad nga na sinabi ko dati, ang ginagawa lang nila is kung hanggang saan lang yung task nila. Tapos hindi na sila tumitingin pa beyond that. So for example, me as a media buyer, check ko lang kung ilang leads, di ba, na-generate. Kung isa ka namang funnel builder, i-check mo lang kung ano yung performance ng landing page. Ilan ba yung nag-view, bounce rate, ganun. Pag social media manager naman, i-check mo lang ilan yung mga naging followers mo, ilan yung nag-share, mga ganun. But if gusto nyong mag-increase
yung possibility na ma-retain kayo tapos makakuha kayo ng higher rate from your existing clients is you need to follow your work one step further. Diba? So, as a media buyer, for example, ako halimbawa, hindi enough na sabihin ko lang na, kunyari si Coach JV yung boss ko, kunyari, Sir JV, ang ganda ng CPL natin, no? Tapos, tatanungin ka ni client, okay, marami tayong list, but wala tayong sales? Fair question naman yun from the client, no? So, instead na sasabihin ko na ads aren't my problem, ito na yung leads, naka-deliver na ako ng leads, eh, ang ginagawa ko, I check yung next department na nag-handle ng mga leads na yun. So, for example, current client ko to, no? Ano sila, neurotherapist. So, nag-generate ako ng lead. Marami kaming lead. 300, 400 leads. Tapos, convert lang namin 3. Diba? For example, nag-spend kami ng 3,000 US dollars. Tapos, ang conversion lang namin, 4,500. Diba? Tapos, ngayon, pero hindi ako yung tinatanong ng client. No? Ako yung nagtatanong sa client. Sabi ko, dun sa client ko, for example, JV, why is it like that na puro high quality leads naman yung na-generate natin? How come ito lang yung booking? Tapos nung nanghingi ako ng access, dun ko nalaman na yung mga leads pala na pumapasok at napapasa sa sales team namin, hindi nila tinatawagan. So, tinatawagan lang nila kung trip nila. So, for example, pumasok ngayon, hindi nga lang 3 days, nung nag-generate ako ng report, yung average number of days before matawagan yung lead namin is 18 days. Imagine nyo yun, 18 days. Tapos nung second month ko pa finalo up yun, nung first month inisip ko lang, baka talaga mahina or ano. Tapos nung nag-extra mile ako na mag-research bakit ganun, doon namin na-realize na yung sales team pala namin is, yun, petik sila. So, with that said, no, kasi hinar lang talaga nila ako nun para mag-run ng ads. Exactly. Wala na, di ba? Dapat kapag kapasok ng lead, within 5 minutes, matawagan mo na. Di ba? Ma-contact mo na. Eh yun, 18 days, imagine. So with that said, nung bringing up ko yun dun sa boss ko, for example, sabi ko, hey, JV, ito yung na-find out ko na yung mga new lead natin sa pipeline, na-move lang sila to another stage. Ang average number is within 18 days. So definitely, hindi na natin mako-convert yan. So natatapon lang yung effort natin. So that's one example, guys, na for example, kahit ako, ginagawa ko yung part ko, pero kunyari, sinabi na ni client on a meeting, hindi naman lang, kahit hindi directly niya sa'yo in-address, no? Kunyari in a meeting, parang be proactive na ikaw na mag-research, ba't kaya hindi gumagana? Total, usually majority naman sa atin, since mga GHL specialist tayo, so lahat yan alam mo, hindi lang yung pag-generate ng leads, hindi lang yung CRM management, hindi lang yung funnel. Kumbaga lahat yan alam mo, interconnected. Diba? So actually first for us, mas madali tayong magbigay ng recommendation kasi alam natin lahat kung paano gumagana yung mga parts ng GHL. So, simula nun, nakikinig na yung client sa akin. Tapos ang hours ko lang nun, 10 hours yung limit ko per week. Pero $30 naman na yun. So, ang ginawa ko, nag-increase ako, nakingi ako. Sabi ko, can you increase my hours from 10 to 20 hours? So that I can oversee the work, di ba? Walang dalawang isip. Pagka-request ko, 20 hours at $30 per hour na rate, di ba? Just because nag-extra mile ako to find out what's happening. Ayun. No? Agree ba kayo doon? Okay, thank you, Desmond. Ayun. So, the next one is treat their business like your own. So, yun nga, kailangan mo maging bida-bida. Kailangan nyo maging bida-bida, guys. Pero in a nice way, no? So, this third topic is treating your client's business as your own. So, kapag nag-a-assist ako ng clients, lagi ako may question in mind. Kapag kunyari may pinapagawa na project sa akin, no?
ang tinatanong ko palagi sa sarili ko is, if this were my money o kaya my business, no, would I do this? Kailangan maging Jollibee. Yes. So if this was my business, would I be making the same decision that I'm gonna do now? So for example, ako, di ba, media buyer. So pera ang hawak ko palagi. So applicable naman to kahit hindi kayo media buyer. Basta related sa business, syempre yung business outcome ang inaano natin dito. So lagi kong, bago ako mag-build for the client, syempre discovery call muna kayo, no? Malalaman nyo ngayon kung ano yung problem niya, tapos i-audit nyo yung system niya ngayon. So bago ako mag-build or bago ako mag-recommend ng strategy kay client, lagi kong tinatanong sa sarili ko na, kung aking business to, ito ba yung gagawin kong steps, di ba? So, for example, may client ako na hinay lang niya ako para gumawa ng landing page. No, landing page tapos automation behind that. Hindi niya ako kinuhang media buyer. Kasi binil ko na yung landing page. Tapos lahat ng automations, ganyan, reminders. Tapos, hindi kami nakaka-produce ng results na gusto niya. So sabi ko dun sa client, actually, I'm also a media buyer. Is it okay kung bigyan mo ako ng access dun sa ads manager so I can check maybe ang problem natin is with the ads. Pero take note, hindi ko na sakop yun kasi pag-build lang ng landing page yung pinapagawa ni client. Tapos yun, nung chinek ko, doon ko nalaman na hindi pala maganda yung performance ng ads nila. So ang gusto, tapos kinikwento lang, tapos pinapakwento ko sa kanya kung anong plano mong gawin dun sa ads, what do you plan to do, anong action plan ng media buyer mo. Sabi niya, pinapa-increase daw niya pinapa-double niya yung ad spend. Na-check ko na, di ba, na-audit ko na nga na hindi good. So sinabi ko na sa kanya ng diretsahan, frankly, na that's hindi magandang step yung gagawin mo. Tapos in-explain ko kung bakit. Habang nasa meeting kami, share screen ko kasi ganito yung ads mo, ito yung CTR mo, so hindi siya nagpa-perform. Ganyan. Tapos, ayun na, tapos hindi doon niya na-realize na, okay, parang alam mo yon, on the client's perspective, hindi naman niya ako tinatanong kung bakit wala kaming masyadong leads na na-generate or nako-convert from the leads na na-generate namin, di ba? Pero dahil bida-bida nga ako, gusto kong hinihimay bakit ganun yung nangyayari. Okay naman yung ginagawa ko from my end, di ba? Pinaghirapan mo yung landing page eh. Pati yung automation, inisip ko ng matinding-matindi yun. Tapos syempre, nakakainis lang na hindi gumagana yung system na ginawa mo because of di ba? Because of another part. So yon, treat your business like your own. So kapag ganun, ma-appreciate ka ni client because hindi ka lang empleyado na doing task. They see you as someone who's also protecting their business. You're helping them make better decision. Lalo na yung mga client, kaya nga nila tayo hinahire kasi di ba wala silang masyadong alam. Hindi naman wala masyadong alam. I mean, hindi sila technical. Yes, mas marami tayong alam sa kanila, kaya nila tayo hinahire to do it for them. So, may mga times din na, for example, may hawak akong client na author, may high level na siya, tapos meron pa siyang MailerLite, tapos meron pa siyang WordPress. Alam mo yung magkakahiwalay. Nagbo-bootstrap siya ng budget. So, sinabi ko sa kanya na ayaw niyang galawin yung existing setup kasi gumagana. Pero bilang ako, sinabi niya na sa akin kung ano yung gusto niya mangyari. Gusto niyang mag-cut down siya ng spend para i-reallocate namin yung spend na yun sa ads. So yun yung sinabi ko na you don't need MailerLite, we can do your email marketing in high level, tapos you also don't need WordPress, we can build your landing page or your website in GHL. So, ang nangyari naman dun sa client ko na yun, ganun din. Hinire lang niya ako para mag-build lang din ng CRM tsaka mga automation. Pero ngayon, ako na yung naging right hand man niya. Kinil niya na yung mga ibang, kasi iba yung nag-handle ng newsletter. Kinil niya na yon. Iba rin yung nagme-maintain
nung WordPress website niya. Nung binild ko na sa ako na lang ang natira, di ba? Tagal na, mas matagal na kami, siguro 2.5 years na kami noon. So from nothing, pa siya noon, starting author pa lang siya ngayon, tapos ngayon nagtatop, kasama na siya sa mga top 50, ganun, top 30 sa Amazon, ganun, di ba? So, ayun. So because of pagiging concerned dun sa business nila, that I treat it as parang akin na ring business yun. Ayun. So, ako na lang natira. Diba? It's me against the world. Sino may gusto ng gano'n na kayo lang ang matitira? Wala? Wow, si Desmond. Oh, out of 4, ako na lang natira, Ana. Perfect, di ba? Tayo lang ang malakas. Siyempre, kapag kayo lang natira, find the right time, siyempre mag-ask din kayo ng raise, ha. Hindi lang yung kayo lang natira, tapos sakop nyo na lahat ng work, tapos same rate. Cannot. Another one, call out problem. So, related lang din to dun sa nauna na treat the business as if it was your own. So, pag may nakikita na kunya, for example, bago kayong GHL specialist na in-onboard, na nag-work kay client, tapos ni-review nyo, in-audit nyo lahat yung mga workflow, mga ganito, tapos marami kayong nakitang mga gap, paulit-ulit, broken, hindi gumagana. So, kapag nakita nyo ng ganun, kahit hindi sakop ng, for example, sabi lang sa inyo, ikaw yung bagong GHL specialist, okay, i-build mo lang yung mga landing page, or alam mo yun, build nyo lang yung sub-account ng mga bago nating i-onboard na client, mga ganun. Pero nung nire-review mo, for example, yung system na meron sila at marami naman kayong nakita na mga mali, di ba? It's better na kayo lagi yung magbe-bring up nung nakita nyo or na-find out nyo na yun sa client. Kasi minsan, aminin natin, paminsan pag may nakita tayong mali, ang instinct natin, di ka naman part ng trabaho ko yan eh. Kunyari, may broken na automation, may leads na hindi fina-follow up, o kaya yung form nakita mo, may error, kaya pala hindi pumapasok yung mga entries sa CRM. No? Pero kadalasan, quiet lang tayo. Di ba? Kasi isipin, kasi usually isipin natin, baka isipin ni client o kaya nung ibang mga katim mo na masyado ka nakikialam, pakialamero ka, ganun. Kaya lang ang problem doon, eventually, may kita rin naman ni client yan yung mga mali na yan. And kapag nakita ni client yun, ang possible na iisipin nila, kunyari, lalo na ikaw yung bagong onboard na GHL specialist. Tapos nakita mo yung mga errors na yun, pero hindi mo bringing up. Tapos, after a couple of weeks, for example, nakita nila na, ito may lapse pala dito. Tatanungin ka nila ngayon. Sa isipin nila, wait, nakita na kaya to nung GHL specialist na hinire ko before? Bakit kaya hindi sinabi sa akin? Diba? So instead na i-call out ka ni client, kunyari, hop on na meeting tayo, ganyan. Tapos tatanong sa'yo, bakit ito hindi mo ba nakita tong error dito? Bakit hindi mo pa sinabi kung nakita mo na pala, di ba? So, anong nangyayari? Magiging defensive ka pa. So, mas maganda na kapag nakita mo na yung problem, paminsan, kahit hindi mo alam solusyonan, maganda kung nakita mo yung problem, tas may resolution ka may offer. Pero paminsan, kahit wala kayong nakitang, kahit hindi nyo kayang i-provide yung solution, for example, tas nakita nyo yung problem, maganda na i-bring up nyo na agad yun sa client or dun sa department kung kanino dapat yung nag-handle. Diba? Para makahanap sila ng someone to help them fix it instead of just, letting it happen. Kasi, syempre pag di nyo inalagaan yung business ng client nyo at nalugi yan dahil dun sa mga error na yan na wala kayong pakialam, sino bang mawawalan ng work in the long run? Hindi ba tayo din naman? So, yun yung tsaka usually, as mga JHL specialist tayo, no? Pag may nakita tayong problem, usually alam din naman nating, alam din naman nating solusyonan yan. At kapag alam natin yung solution, di ba? Oo, may added responsibility. Pero imagine if, kunyari, nag-work kayo sa agency tapos performance review nyo na, no? So marami kayong masasabi na mga na-address nyo or mga naambag nyo dun sa company. Di ba? Na kunyari, si Florence nakita niya tong error na to sa form. O dahil doon,
Nung na-fix yung error na yun, biglang tumaas yung ano natin, sales conversions. Kunyari, 10,000 lang na-convert nyo, pero dahil na-fix ko yun, naging 25,000 or naging 40. Kaya ang mangyayari, hindi, bibigyan ka pa ng bonus kadalasan, di ba? So the more na makaka-add ka ng value, di ba? The more na kapag ka nag-cut out, minsan kahit nag-scale down yung company, kapag ka alam nila lagi na ikaw yung proactive na, alam mo yun, nag-call out ng problems, nakita nila na may malasakit ka talaga dun sa business ng client mo. Kapag ka nagka-cut out, minsan ako may client ako, no? 10 hours kami at $30 per hour. Pero dahil nagkaroon siya ng personal problem, she's going through divorce, gusto niya muna mag-lay low dun sa business pero ayaw niyang bitawan. So ayaw niya rin akong bitawan kahit, alam mo yon, kahit ang gulo ng buhay niya. Sabi niya, is it okay? I don't want you to leave me. Is it okay if I can, lower down your hours to, kunyari, 3 hours na lang per week from 10 or 15? Ayaw niya pa rin akong bitawan kahit na magbabayad pa siya, di ba, na sa ganun. So, parang yun yung magiging example na kahit pa minsan nag-i-scale down yung client, pero dahil nakita niya na, alam mo yun, may malasakit ka na, kaya niyang i-trust, bibigay sa'yo yung mga responsibilities na sobrang laking impact sa, di ba, sa revenue. Kinikip talaga nila kayo. Kasi mahirap maghanap ng empleyado or ka-business partner, di ba, na kapag kakatiwalaan mo. So, yun. Yun yung part na for calling out. Okay. Sino dito yung mga naka-experience na ng ganyan? Na nag-call, na bringing up nyo sa client nyo yung mga problems na nakikita nyo tapos may nabigyan kayo ng reward, ganon. Bonus, kaya na-increase yung rate nyo. May naka-experience na ng ganon. Tanda ko na kasi, ang dami na experience eh. Okay lang kung wala pa, pero magkakaroon din kayo ng pagkakataon after, this talk. Tapos, dito naman, don't hide mistakes. Simple lang to. Kapag nagkamali ka, mauna ka na magsabi agad. Huwag mo nang itago kasi malalaman din nila yan. Okay, so, if you make mistakes, ito yung format kung paano mo sasabihin. Ba't nangyari? Why? What you did about it? And how to prevent it. So, example niyan sa akin is, nag-set up ako ng reminder sequence para sa webinar, pero hindi ko na-change yung date. So, anong nangyari? Pagka sign up nila ng webinar, natanggap nila yung welcome email, tapos yung lahat ng 3 email reminder all at the same time na may mga link. Tapos siguro one day nang tumatakbo yung ads namin na ganun. Siyempre, nireview ko the next day. Siyempre, chinek ko kailan yung ads namin. Tapos doon ko nalaman na mali. Na mali pala yung webinar, yung date na nilagay. So, na-receive lahat, diba? All at the same time. Eh, siyempre, wala naman ako magagawa, nangyari na. Tsaka wala naman perfect na freelancer, no? Buti sa'yo 3 lang, Ma'am Cha. Yung sa akin, 25 plus. Na-receive nila all at the same time. So, yun, ay sinabi ko na agad sa client na, kunyari, Sir JV, nag-launch ako ng ads kahapon, tapos nakalimutan kong palitan dun sa yung, kung ano man yung nakalimutan kong palitan, yung date, diba, para dun magbe-base yung reminder. Wala naman din na siya magagawa kasi tapos na. So why it happened? Kasi masyado akong complacent na alam ko na yung process, di ba? Kasi palagi mong ginagawa monthly yung webinar nila, so alam mo na. Dahil sa sobrang complacent ka na, di ba? Hindi ka na tumitingin ng mga SOP, ganyan, ginagawa mo na lang. So what I did about it, sinabi ko doon, nag-commit ako doon sa client ko na gagamitin ko yung SOP na ako rin naman ang gumawa. Diba? So how to prevent it? Yun. Always make sure na yun may checklist is na-tick ko lahat bago ko i-live yung So, katulad nakalagay dito, clients don't expect perfection. They want someone they can trust when things aren't perfect. So, yun, hindi naman nagalit si client, pero syempre nakakahiya, di ba? Law firm pa naman sila, tapos ngarag yung sequence, di ba? So yun, huwag nyo lang itatago yung mga mistakes, lalo na pag alam yung sobrang impacting sa business nila. So better na, ikaw na mag-present para, di ba kasi pag tinago mo, ba't mo pa tinatago? Malalaman din naman nila yan.
di ba? It shows na yung, ano bang term doon? Ayun yun, basta mapagkakatiwalaan ka, kumbaga, hindi ka nagpapanggap lang. Okay, so next is don't just report numbers, interpret them. So ito, very basic lang naman to. Pero kadalasan sa atin, hindi to ginagawa. So, for example, for us, di ba, lalo na pag end of week naman to usually sinisend. O kaya end of month, kapag ka magre-report ka na kung ano yung performance ng trinabaho mo for that particular month, for example. So usually, pag-send ka lang ng mga bullet points na, for example, so we generated 53 leads this week at $8.20 cost per lead. Yun na yun. Lalo na kung nagtatrabaho, kasi karamihan sa atin, di ba, yung hindi pa kayang kumuha ng sariling client, usually nagtatrabaho tayo sa mga agent, under an agency, di ba? Kasi usually yung mga agency, sobrang busy nila, or yung mga clients, di ba? Ano ba yun? Paano ko ba sabihin? Di ba ako, tapos may agency, tapos yung agency nagre-report sa client. So maganda kapag kayong generate yung report is parang i-aano nyo siya in layman's term. Di ba? Para ang gagawin na lang nung agency is ika-copy paste na lang yung report mo kasi client facing na siya agad. Gets? So, ayun lang naman, parang instead of very vague or technical na reports, diba? Gawin nyo siya na ganito, better update. Kunyari, 53 leads at 820 cost per lead. Tapos why? Bakit yun yung naging result? So, CPL rose 15% due to campaign B. Tapos, what are we doing? Kasi share mo syempre kung ano yung mga steps na ginawa mo. So, kumbaga, very easy, very simple lang yung update. Pero, it makes it easier for the client to understand kung ano yung performance noon, di ba? Kaysa mag-send kayo ng, kunyari, 10 pages ng report, tapos sobrang technical, hindi rin nila na-appreciate yun. Diba? I-interpret mo for them para mas madali nilang maintindihan. Okay, make your client look good. So associated lang yan dun sa kanina. So the person who makes someone's job easier becomes very difficult to replace. So for this, ang maano ko dito is yun nga yung for those na under agency, if you're working under emergency, usually yung kunyari yung manager nyo, usually kailangan din nila mag-report sa mga boss nila. So to help them look good, katulad ng sabi ko earlier dun sa i-interpret nyo yung numbers for them, is give them something na, yun nga, copy-paste na lang for their meeting, di ba? Para akala bida-bida sila. Pero kapag sila yung bida, pero ikaw yung nag-effort, gets? Pero kapag dating naman ang performance review nyo, ikaw yung unang malaano ng boss mo na, itong tao ko na to, lagi akong binabackupan nito. He or she is making my life easier, di ba? So, lalo na kung agency, usually matagalan yan. So, pag kayo yung madaling katrabaho, di ba? And you make other people's life easier. Sino yung mare-retain? Tsaka sino yung mabibigyan ng, di ba, increase, kunyari, every 6 months or annually. Siyempre, ikaw na yun. Compared mo dun sa hindi, alam mo yun, yung ano lang, parang just getting by. So, ayun lang naman. So, next is communicate before they chase you. So, sino dito yung mga hindi naman lutang, pero alam niyo yung sobrang busy, na sobrang immersed kayo dun sa ginagawa niyo. Tapos nakakalimutan niyo mag-update. Sino dito yung gano'n? For example, binigyan kayo ng task ng Monday. Tapos usually, nakakapag-update na lang kayo Friday na. Pero ginagawa nyo naman yung trabaho nyo in the whole week. Sino dito hindi na nakakapag-update sa mga boss nila? Yung parang kala nyo MIA. Diba? Lalo na kung multiple clients kayo. So, communicate before they chase you. Ang point lang dito is be transparent. Parang be mindful dun sa kung habang ginagawa niyo yung task. For example, binigyan kayo ng task na, okay, i-fix mo tong buong workflow na to kasi hindi nagko-convert, di ba? Siyempre, busy kayo no, in-audit nyo, nag-create kayo ng plan, di ba? Tapos i-build nyo pa. Pero make it to a point na, kunyari, within the day,
na, kunyari, hey JV, just to give you an update, tapos ko nang i-audit, tomorrow, ito yung gagawin ko. Tapos, kunyari, Tuesday na, i-update mo ulit, natapos ko na ganito. Hindi yung na-MIA ka na ng few days, tapos kailangan ka tuloy ngayon i-follow up although ginagawa mo naman yung task mo, ngayon, kunyari si JV yung boss natin, i-chat ka ngayon ni JV na, hey Florence, ano nangyari dun sa pinapagawa ko sa'yo ng Monday? Nagawa mo ba? Pero in fact, ginagawa mo naman. Hindi nga lang niya alam na ginagawa mo, di ba? So that's ayaw natin dumating sa point na hinahabol tayo ng client, no? So lalo na kunyari yung finifix nyo is something na mali na nagawa nyo, di ba? You're fixing what went wrong dun sa previous build na ginawa nyo. So nerve-wracking na habang finifix mo, hala, baka mamaya i-chat na ako, hindi pa ako tapos. So regardless kung tapos kayo o hindi, or malayo pa kayo, o malapit na kayong matapos, always make sure na updated si client sa ginagawa nyo. Kasi kapag hindi kayo nag-update, katulad dito, when you go quiet, ang naiisip lagi ni client, kahit wala naman nangyayari, is worst case scenario. No? Hala, hindi na nila ma-fix, paano na yung mga leads ko doon? Hala, bakit, alam niyo yun, yung workflow, hindi na siya paano yan, magre-reset, diba? So, iniisip nila yung mga worst case scenario, when in fact, hindi naman talaga yun yung nangyayari. So, okay, that's ayan na yun for that one, no? Tapos dito, learn how your client makes money. So, for this one, tawag dito, hindi naman tayo lahat may business background, no? So, we need to make sure, syempre, as freelancers, para makatulong tayo ng maigi sa mga client natin, is we need to understand kung paano ba sila nagke-create ng money, no? Kasi sometimes you can be, for example, I can be amazing at meta ads, 'di ba? High level funnel designing or pag-handle ng social media, pero kung hindi mo naiintindihan kung paano kumikita si client, mahirap gumawa ng mga recommendations. So, for example, si client A, 'di ba? Ang product niya is 5,000 coaching program, tapos si client B mo naman is $47 na ebook lang. So, let's say, pareha silang may $100 na cost to acquire a lead. So, para sa client A, yung $100 na cost to acquire, papunta sa $5,000 coaching program, goods yun. Diba? Pero dun sa isa, na $47 lang yung ebook, tas ang cost nun is $100 per lead, edi patay, diba? So, with that said, kailangan mong ma-understand kung paano gumagana yung business nila, diba? Para makapag-offer ka ng better recommendation. For example, may client ako na ano bang tawag dito? Ang sinesell niya is nutritionist siya, no? Pero ang ano niya, ang prior niya ngayon is nagli-lead generation kami ng free download ng ebook niya. Ang dami naming downloads. Siguro 1,200 downloads. Pero dun sa 1,200 downloads na yun, is wala pa kaming may na-generate kaming booking 3, pero lahat yun no-show, ano? Pero kasi, ang pinagawa niya talaga sa akin nun is landing page lang, tsaka ads, para dun sa free ebook. So, tinanong ko siya, ano po bang objective nyo? Ba't nyo pinapa-download tong ebook? Ganyan. So, nung sinabi na niya na, kasi ang ano talaga niyan, ang silbi talaga niyang lead magnet na yan is, syempre, para mag-sign up sila dun sa program niya, di ba? Nutritionist siya. So, nung provide niya na yung ano niya, yung sabi ko, so paano po kayo kikita ng pera? Ano po ba yan? Per session, per package, ganyan. Nung tinanong ko na kung paano ba niya planong kumita, doon ko na-realize na mali naman yung approach namin na puro ebook lang, sabi ko. Tapos gusto niya, sabi ko, ang una mong i-offer, mag-change tayo ng ano, ang una niyo pong i-offer, sabi ko dun sa client, is free 15-minute consultation. Tapos parang downsell mo na lang yung ebook. Kasi may sinesell din siyang ebook. Kasi nag-split test kami. So parang gano'n na kapag tawag dito,
na kapag naiintindihan mo kung paano gumagawa ng pera si client, yun, makakapag-strategize ka along with them. No? So, sino dito sa inyo check ko lang kung meron na ba dito naka-experience sa inyo ng ganyan na nung tawag dito, nung nagbi-meeting na kayo, tapos chinek nyo na kung ano yung gustong mangyari ni client, iba naman yung pinapagawa niya. So, nag-recommend na lang kayo ng ano. Sino dito na yung nakapag-experience na ng ganun? Meron na ba? Na hindi lang yes ng yes sa pinapagawa ng client. Minsan magno-no din kayo, lalo na kung alam nyo naman na mali sila. Wali. Antok mo nga guys. Tulog kayo guys. Nako, bahala kayo dyan. Si Desmond, yun, nice. And last one, para sa section 1, bring ideas but don't create more work. So, para dito, di ba, usually sa atin, lalo na kapag tayo yung gumagawa ng buong plan, for example, para sa build. Syempre, may part doon sila client, for example, na gusto nating ipagawa. For example, kapag medyo ambitious tayo, marami tayong mga naisip na ideas, di ba? Pero gusto naman natin tulungan ni client. For example, client, we need to do TikTok, o kaya mag-launch tayo ng YouTube channel, let's build a webinar, ganon. Ang ending, imbis na nakakatulong tayo sa pag-bring ng ideas, na-overwhelm si client lalo. So instead of helping them, ang nangyayari, binibigyan lang natin sila ng more homework. So, pag gusto nyong ang pronta nyo is kayo ay isang strategic partner, so instead na magpapagawa tayo ng mga bagong bagay sa client, even though alam naman natin na malaki naman na magiging impact nun kapag ginawa nila. So instead of, yun yung ipopronta nyo, parang i-check mo muna yung current business setup nila ngayon, especially kung hindi naman kayo yung nauna. Kunyari, hinire lang kayo na parang bagong GHL, may existing na silang system, no? So instead of adding something new to what they already have, parang look inside the business first. I-check nyo muna, baka mamaya may mga old leads sa CRM nila na hindi na nila nagagamit, o kaya may mga abandoned automation na kailangan lang naman ng revamp or bagong angle, or baka mamaya may mga form na alam niyo na hindi na nila nagagamit or hindi na nila na-update. Sometimes kasi sa kagustuhan natin na matulungan sila na mag-generate, for example, kung lead generation kayo or sales, di ba? Sa kagustuhan natin na tulungan silang mag-generate, parang ako, yung client ko na isa, sabi ko, kailangan mo mag-film para sa retargeting, ganun. Sobrang busy nga niya, hindi niya talaga kayang gawin. So, ang ginawa ko na lang, since marami na silang existing leads from the years prior ng business nila, yun na lang yung ni-utilize ko na, sabi ko, kailangan mo pa rin mag-film, pero you can do it kung kailan ka free. So, ito muna yung gagawin ko for the meantime. Yes, kasi paminsan, yung opportunity na yung ano ba to? So sometimes yung mga kailangan mong gawin or yung may mga highest impact, for example, is nag-exist na. Gets? Kailangan lang nating i-re-engage yung mga client or mga leads na meron na sila. So ayun lang naman yung para dito na bago ka mag-recommend na yun, mag-film ka, maggawa kang TikTok, or ganito, mag-start tayo ng YouTube channel, ganon. I-check nyo muna kung ano na yung mga meron sila. So, i-recommend nyo pa rin yung gusto nyo mangyari. Tapos, sabayan nyo pa rin nung mga assets na already existing. So, ayun lang naman yan dito. Kasi ako kasi minsan guilty ako yun na, kunyari na audit ko na, no? Kasi alam mo yun, naglalaban yung business owner ka dati, tapos ano ka ngayon, you're working for someone else. So parang alam mo yun, parang gusto ko, kung ako to, ito gagawin ko eh. So yun yung pinupush ko kay client, which is paminsan yun nga, ito yung nakakasama na, para sa end nila, parang burden na, ano ba naman tong, kunyari, ano ba naman tong si Florence, imbis na pagaanin yung trabaho ko, binigyan pa ako ng ang daming script na kailangang i-film, di ba?
Pero yun naman pala, meron naman pala silang, yun nga, for example, may 5,000 leads naman silang nakaupo doon na hindi naman nila ginagamit. So, ayun na lang yung ano na, yung mas less effort pero may impact pa rin dun sa business nila. Ayun. Okay, grabe napagod ako doon. So, kumusta naman kayo guys? Mahirap po ba mag-troubleshoot ng automation, ma'am? Oo, lalo na kung hindi ikaw yung nag-build. Database reactivation, yes, that's exactly the term. Okay, so ito na yung second half. So tapos na tayo ng parang client, puro client facing para sa existing client nyo, no? So ito namang i-discuss natin next is turn your value into proof and income. So yung mga ginawa mo sa client ngayon, alam nila yon kung ano yung ginawa mo para sa kanila. But the common problem ng mga freelancer is yung galing mo as a freelancer, yung happiness ng existing mong client, tsaka yung mga na-prove mo na dun sa existing client, hindi alam yun ng mga future clients mo. Ma'am, in your experience, how many of those you retargeted converted? What's a realistic expectation? Depende kasi sa ano, sa industry, kung ano yung ano. Kasi halo-halo yung hawak ko. So may law firm. So definitely pag law firm, matagal lang ano niyan, ang conversion. At kapag nagre-retarget, kahit retarget, paminsan kasi mataas yung fee na kailangan. Pero pag, for example, sa chiropractic clinic, mataas yung conversion ng mga nire-retarget mo kasi recurring yun eh. For example, sa 10 nag-no-show, pag nire-target mo sila ulit or nire-activate mo, more than 50% is nagre-rebook naman ulit. Gets? Depende, wala kasing specific na percentage kung ilan yung nako-convert. Depende sa industry at saka dun sa nurture sequence na ginagamit niyo. Ayun, okay. So to continue, ayun nga. So yung mga ginawa mo for the client ngayon, kung gano'n sila kasaya, yung mga achievements mo, hindi naman alam yun ng mga future client mo. So it is important na magdo-document tayo, no? So kasi pag hindi kayo nagdo-document, after 1 year, pag hindi kayo nag-save ng screenshot, walang testimonial, wala kayong binibuild na case study, so lahat ng mga na-accomplish nyo only exist in your memory. Sa'yo lang yun. At saka sa memory ng client na na-handle mo before. And eventually, sa dami ng ginagawa natin everyday, makakalimutan mo rin yung details, no? So, section 2 is about turning your work into 3 things. So, proof, turning it into referrals, and then definitely into a higher income. So, ang main principle here is very simple. Document as you go. Tapos, ask at the right moment. So, paano natin gagawin yon? So, ay, wait lang. Wait, go back. Ayan. So, document your wins continuously. So, ito yung pinaka-foundation nung part 2 or nung section 2 nitong talk ko na to, no? So, 6 months from now, hindi mo na maaalala kung ano yung mga exact na ginawa mo. For example, this week for that particular client, ang maaalala mo na lang, ay yung final project ko na yun, okay yung kinalabasan nun. Or yung ginawa ko na campaign na to is okay, madami yung conversion. So, unless gumagawa kayo ng case study, is hindi nyo matatrack kung ano yung progress nyo at wala rin kayong mapapakita sa mga future clients nyo in the future. So, what I recommend is for every client na meron kayo, kunyari kung isa man yan o 6 man yan, 10 man yan, make sure every client has their own folder. Tapos these are the things that you have to save habang hinahandle nyo sa kanila. So, kunyari, client 1, tapos within that folder ng client 1, may month, kunyari, January, February, March. So, doon nyo isi-save yung mga screenshots, client feedbacks, campaign results, mga funnel designs na ginawa nyo, revenue improvements, and the rest here. Mga metrics, Slack messages. So, ba't kailangan yung i-save? Kasi parang may record kayo, no, na may papakita sa future at saka dito yung mabibuild or makikita yung progress nyo along the way.
So, for example, within the whole month of August, di ba, nag-save na kayo lahat nito. So, take maybe 30 minutes to an hour every end of month. I-feed nyo lang kay AI eh. Ilagay nyo dun lahat ng mga screenshot, mga pictures, mga documents na na-save nyo. Tapos i-ask nyo si AI na create a summary kung ano yung mga na-accomplish mo this month. Di ba? So that's when, kapag month for month, kunyari, August, September hanggang December, di ba? So mga 5 to 6 months yun. So makikita niyo yung progress niyo kapag lagi kayo nagsisave. So madali kayo makapag-explain or makapagpakita ng case study sa susunod. Hindi yung kung kailan kayo nag-a-apply at saka pa lang kayo maghahagilap ng mga ganito ninyo. For example, ako as a media buyer before, ang dami kong mga campaign na hinawakan na sobrang successful, ang ganda ng ano. Pero hindi ako nagki-create ng case study. So nung naalis na ako, for example, na-end na yung project, hindi na ako makagawa ng case study kasi wala na akong access dun sa ads manager namin. Wala na akong access dun sa Slack namin. 'Di ba? Wala na akong makukuha na proof. 'Di ba? So, as early as now, lalo na kung beginner kayo or kahit hindi beginner, kasi paminsan ano tayo eh, lalo na kapag yung mga busy ako, 6 client ko, no. Paminsan hindi ko na naiisip to kasi ang dami mong task. Pero make sure na para mindful kayo na lalo na kahit mga small ano lang yan na this is great, o kaya sabi ni client, what you did save the increased our sales, yung mga ganon, mga small compliments. Kailangan nyo pa rin i-screenshot yun kahit feeling nyo mababaw. Kasi kapag kailangan nyo nang gumawa ng portfolio nyo, tsaka ng mga case study nyo, tapos wala kayong mga screenshot, diba parang ano lang, your word versus mine, parang ganon. Magtiwala ka lang sa sinasabi ko. So yun lang ba yung sasabihin natin sa mga future na client na i-handle natin, di ba? Tapos ito yung mga example ng mga case study na meron ako, di ba? 4.8, ganyan. So para pag nag-a-apply ako or may mga client na nanghihingi ng mga case study ko, ready na sila. Di ba? Hindi na ako maghahagilap. So every month ko to ina-update. So ito yung mga ilan sa mga ginagawa ko na, kunyari, pag may nag-invite sa akin, can you send me a case study? Kunyari, ano sila, healthcare, yung industry. Meron ako dito. May papadala agad ako. So, dahil kinulate ko yung mga data na yan habang hinahandle ko yung client. So, next topic is build case studies without massive results. So, ito yung maganda kasi hindi naman lahat ng ginagawa natin is perfect agad eh, di ba? May malaking impact agad, lalo na, kunyari, start pa lang ng build nyo. Siyempre, after 1 month, hindi pa ganun kalaki yung results na mapapakita niyan. Pero 4, 5 months in, 6 months in, doon mo na makikita yung mga result na ginawa mo nung month 1. Pero kung hindi ka nag-document ng month 1, for example, may client ako, yun nga yung nutritionist, no? Ang beginning namin, ang na-generate lang namin na lead, kunyari 20 lang na e-books download. Tapos after nung month 2, naging 300. Month 3, naging 900. Pero 3 months na yon, puro leads lang, walang conversion. Tapos dun sa month 4, dun palang nag-kick ngayon yung mga nagbo-book. Gets? So, kahit feeling nyo, palpak yung ginagawa nyo, i-document nyo pa rin. So, i-document nyo ano yung problem, ano yung ito nakalagay dito, yung problem, what was happening, tapos yung action na tinake nyo to try to solve that problem, tsaka yung result. So, kahit hindi malaki yung result, diba, kahit maliit lang yan, kahit sobrang katiting lang yung progress mo from month 1 to month 2, it's still important na i-document nyo pa rin. Kasi sa case study naman, lalo na sa pag-a-apply, hindi naman agad tinitignan kung ano yung result eh. Tinitignan kung ano yung naging progress, saan kayo nagsimula. Diba? And kapag wala kayong screenshot, di kayo nagdo-document, mahirap yung i-build yung case nyo, diba? Na mahirap mong i-prove na capable ka na ito yung nagawa mo, ito yung na-accomplish mo. Tapos, ito related pa rin under same umbrella, show your thinking. So, in the AI era, thinking is the differentiator, not the output. Okay. For this one, this is probably one of my favorite topics, especially ngayon na may AI na tayo, di ba? So, creating an output now is becoming cheaper and easier. So, anyone can use an AI to create mga email templates, landing pages, ad copy, automation ideas.
Pero kung ang only proof mo is yung final deliverable, di ba? Mas madali kang ma-compare um, sa mga other freelancer or mga AI tool na available ngayon. So, kapag ka pinapakita mo how you think, di ba? What makes you valuable is the way of your thinking. Di ba? For example, nagtetest ka ng mga headlines, ilagay mo yung reason why tinest mo tong headline na to. Why did you change the headline, for example? Bakit mo minove yung CTA from the bottom of the landing page papunta sa taas, di ba? Bakit mo pinause yung campaign? Bakit WhatsApp instead of email ang nire-recommend mong approach for the reminders? So you have to show the reasoning, yung thinking mo behind the action na ginagawa mo, yung mga nire-recommend mo. So, paano nyo gagawin yan? So, usually ang approach is ganito, here's the problem that I noticed. Diba? Here's what the data showed. Ibig sabihin, ikaw yung nag-iisip, hindi AI. Or here's what I recommend. Here's what I want us to implement. Here's what changed kunyari, from August to September. Now, hindi lang yung output yung nakikita ni client. Nakikita nila kung paano ka nag-iisip. Gets? Hindi lang yung lahat tinatanong mo sa AI palagi. Kasi kapag independent, hindi naman independent, lahat naman tayo gumagamit ng AI. Pero pag nakikita ni client na kung paano ka mag-isip, paano mo i-approach yung problem, paano mo i-resolve yung problem, di ba? Mas hard kang i-replace. Hindi yung, tsaka minsan effort din tayo na mag-isip, no? Hindi lang puro plug kay AI. Sino dito yung hindi na nag-iisip? Si AI na lang ang sumasagot, ikaw na lang ang nagka-copy-paste. Meron? Syempre nag-iisip tayo lahat. Bawal yung super dependent sa AI. Okay, next is capture proof and ask for referrals. So, ayun na nga. So, itong topic na to is all-in-one na to. So, ang important dito is mahirap din mag-isip ng prompt, ha? Totoo naman yan. Pero bago ka mag-prompt, syempre may thinking process ka naman behind it, no? So, i-document mo na lang din para makita ni client kung paano mo inatake with the help of AI. Hindi din sa AI lang yung nag-isip about everything. So, yun na nga to. Capture proof and ask for referrals. For this one, guys, timing is the key. Okay, timing is everything. Do not ask for a testimonial habang may problema kayo, no? Syempre, hindi naman tayo 80-80 no, para mag-ask ka ng client testimonial habang 'di ba, habang nag-undergo kayo ng problem. And also, huwag kang mag-ask ng testimonial kung onboarding ka pa lang, 'di ba? Kung kaka-start mo pa lang, first few weeks pa lang kayo, 'di ba? So, what you need to do is look for yung when it feels na natural lang na manghingi ka. So, kailan yon? Usually after a big win. Kunyari, nakapag-convert kayo, na-hit nyo yung sales target nyo, diba? Kaya napuno mo yung calendar ng doctor na hinahawakan mo. So, that's the time na, happy si client, nag-celebrate. Doon mo agad, hingian ng uy, client, for example, hey, Coach JV, I'm so happy na we were able to reach our objective for this month. Okay lang ba na yun, is it okay if you can give me a testimonial, like a short video recording or even an email, ganyan. Usually naman, lalo na kung maganda yung naging result nyo, hindi naman sila magiging madamot na, bakit kita bibigyan, di ba? Trabaho mo naman. Wala namang ganun. Wala pa naman ako na-encounter na ganun. At saka usually nakakahingi naman ako ng video testimonial from the client. So, kailan pa yung mga time aside from after a big win? Usually, kapag ka mga performance review, no? Kapag ka under agency ka. Yun, kapag performance review at alam mo naman na marami ka naman naiambag, and that's the time na manghingi ka ng testimonial, di ba? Also, kapag kina-compliment ka ni client na ang galing-galing mo, you're the best, i-message mo si client na okay lang po ba na i-document natin itong specific moment na to
Tsaka kapag ka sinabi mo naman na kailangan mong gamitin sa portfolio, is it okay if you can film a short video testimonial for me so I can use this for my portfolio? Usually willing naman sila, no? So timing is the key lang. So wag yung pabayaan na lalo na pag very happy yung client mo, tapos dead ma lang. Pag sinabing, kunyari, these numbers are amazing. Tapos sabi mo lang, thank you. Tapos move on ka na sa next task. Diba sayang yung opportunity? So usually kapag ka ganun, happy sila, thank you, that made my day. Would you mind if I use this as a testimonial? Mga ganong atake, no? So kayo mahihiya manghingi ng testimonial kasi kayo naman naghirap nun, pinagtrabahuhan nyo yun. And also, the same thing sa paghingi ng referral, timing din. So kung naisingit mo na yung testimonial, at kunyari, alam mo naman yung client mo is may network naman siya, no? Kunyari, kilalang figure, kunyari na-employ ka ng no, kilalang coach o ganyan, at alam mo niyo naman na may mga pwede siyang mai-refer sa inyo, ask for it. Di ba? Please, hindi naman, ewan ko ako kapag nag-ask ako ng referral, wala pa naman ako na-encounter na sabihin nila na, wag na kasi mag-a-apply ka dun sa kabila. Di ba parang ganun? Ewan ko ako, hindi naman ako naka-experience na ganun. Meron bang sa inyong naka-experience ng ganun na nanghingi ng referral tapos ayaw bigyan ni client or nasabihan na, wag na, baka iwanan mo ko. Baka doon ka na sa kanya mag-work. Meron bang naka-experience na ng ganun? Possessive. Jowa lang. Dahil kasi may mga ibang client na ganun, di ba? Lalo na kapag ka sobrang galing mo, minsan, ayaw ka rin nilang i-refer sa iba kasi baka iwan mo sila. Pero hindi naman, parang it wouldn't hurt you naman eh, di ba? As long as ma-assure naman si client na hindi mo rin naman siya iiwanan. For example, ang atake dyan, paano ba? Kunyari, I'm opening up for a space for one more client this month. So if you know someone who needs help with, kunyari, para silang doctor who needs help with fixing their calendar and their automations, I'd really appreciate an introduction. So parang ganon na you're asking for a referral at the same time, i-assure mo din naman si current client mo na hindi mo rin naman sila iiwanan, di ba, liligwakin. So, ayan lang. So, meron ba dito yung mga naka-receive ng mga papuri, ganyan, compliment, na-amaze sa trabaho nyo, tapos ang sinabi nyo lang, thank you. Meron ba? Si Ma'am Cha. Diba? So, kung sure naman ako na imposible naman na kami lang ni Ma'am Cha. Char. Diba? So, I'm sure a lot of you guys is nakaka-receive naman ng compliment from their client. So, make sure na kung hindi sila willing mag-take ng video or ano, simply taking a screenshot ng email o kaya ng message niya, 'di ba? That is something that you can use para sa portfolio nyo to show, potential clients in the future na happy yung client mo sa mga ginawa mo. Ito yung mga accomplishment and so on and so forth. Okay, so next time, pag kinomplement, screenshot agad. Okay? Huwag thank you lang. So the last na ba to? Okay, yeah, last na to. So final topic is let's talk about rates. So ang common reason ng freelancers when asking for a raise is usually paano kayo manghingi ng raise? Anong sinasabi niyo sa mga client niyo? O hindi nanghihingi ng raise? Kawawa naman kung hindi nanghihingi ng raise. Beke naman client. Sino pa yung mga nag-try na manghingi ng raise? Anong sinabi niyo sa client niyo? Iiwanan kita pag walang raise. Pwede rin yan. Hindi. Okay. So, yung common usually na sinasabi ng mga freelancers, lalo na kung bago pa, yan, mga baby pa sa industry, kapag nanghihingi ng raise, ang atake agad, I've been working here for 2 years, o kaya I've been with you for 3 years, tapos yung rate ko ganito pa rin. Parang, ang inaano mo agad is yung tenure, kung gaano ka nakatagal.
Pero longevity alone or yung tenure alone is not the strongest reason to ask for a higher rate. So what can you ask yourself bago ka humingi ng raise sa existing sa client mo, no? So ito yung matatanong nyo, how much more valuable am I today compared to when they hired me 3 years ago? 'Di ba? So yun yung itanong nyo sa sarili nyo. And masasagot nyo to if ginawa nyo yung mga unang part. Kung nagdo-document kayo, 'di ba? Kung may documentation kayo ng mga progression ng results nyo, madali kayong makapanghingi ng raise kasi yung skills, that is what get us hired. Pero yung results yung proof na you can deliver. So reliability builds trust, okay? Responsibility means kaya mong mag-own ng things without being constantly managed. And for responsibility, ayun nga, kaya mo mag-own ng things without being managed. And kapag lahat yan tumataas, no? Syempre, eventually, kunyari after 3 years, kunyari nung month 1 nyo, ang income ng client mo is, kunyari, $10,000, di ba? After 3 years of being with them, na-increase mo na yon from 10, kunyari, to 250,000 na kayo. So after that, di ba, after all of your help, tas na-document mo lahat, imposible naman na tumaas ng lahat, income, ganyan. Dapat yung rate mo, kasabay rin na tumataas, di ba? So, katulad nung pag-ask ng tawag dito, ng referral, di ba? Timing din ng dito, ang kailangan yung hintayin. So, kailangan yung good mood si client o kaya alam nyo na may upcoming kayong performance review, dapat nagpe-prepare na kayo ng mga document nyo, no? So, o kaya mapopromote kayo, madadagdagan yung scope nyo, di dapat alam mo na kung paano mo ipipitch yung sarili mo. Alam mo dapat kung ano yung ilambag mo dun sa company na yun, dun sa buhay ng client mo na yun, para makapag-ask ka ng raise. Kasi hindi pwedeng nag-grow yung role mo, nag-grow yung contribution mo, sobrang malaki, impacting dun sa business. Tapos nag-grow yung business, pero yung rate mo is the same. Diba? So, kapag i-assess nyo yung sarili mo, i-ask mo, ano ba yung strongest, mo ngayon? Skills ba? Result? Reliability? Responsibility? Tapos, i-check mo rin kung ano ba yung kailangan mong i-improve kapag wala ka masyadong nakitang diba? Kailangan mong i-check kung ano yung kailangan mong i-improve para next, kunyari, every year yung review nyo, diba? Makakapag-create ka ng plan kung ano yung kailangan mong i-focus, diba, para ma-increase yung value mo as a freelancer to the client. So, yun lang, renewal, scope is tied to documented results. So, all of this is only possible kapag nagdo-document po tayo. So, yun yung pinaka-action plan nyo ngayon. So, the ROI, so, for proof, for me, so, currently, ayun, meron akong 6 clients, currently, all of them are currently active. Tapos, 3 years ago, ang rate ko 15 per hour. Tapos ngayon, ang average na 30, minsan may 45, depende. Pero ngayon, 30. Tapos, yung mga client ko, matagal na sila with me. 2 to 4 years. Diba? Para magjojowa lang kami dito. Tapos yung sa 6 clients dyan, 3 dyan, magkaka-relate sila, hindi naman magtotropa, magkakaibigan. Magkakaibigan sila. Diba? Dahil sa isang referral. Ni-refer niya, tapos ni-refer ulit ako. So, branch sila. Kaya yung mga Upwork, tapos hindi na ako nag-spend ng mga connects. Usually, puro invitation na lang. Tapos yung Upwork connects ko, in-stop ko na yung premium ko sa Upwork. Kasi naipon na yung connects ko. Ma'am Cha, may team ka po. Wala, ma'am. Ako lang to. Pahingi naman ng isa.
ayun lang naman. So ito yung retention flywheel. So ito lang yung summary ng lahat ng diniscuss ko. So for this, yung 17 topics natin aren't, hindi naman yung mga separate na bagay na. They are, all of those are needed to create this cycle. So ito sa step 1, proactive great work, di ba? So if you start by doing great proactive work, that builds trust. So dito sa kabila. So because of that trust, bibigyan ka ni client ng more freedom and more responsibility. So dito ka mapupunta. Syempre pag more responsibility, more freedom, syempre di mas marami kang chance to increase your hours, increase your rates, ganyan. And kapag marami ka ng results and case studies na na-build, di ba? You make sure you document those, and those results can become case studies, and then yung case studies na yon can lead to referrals and ayun, to referrals and higher rates. Tapos syempre, pag referrals plus documented value, kapag ka documented lahat ng ginagawa mo, especially kung good yung results, di ba? Meron kang authority to demand yung rate na gusto mo. Kasi may backup ka eh. Bakit $40 ang gusto mo per hour? Eh, ito yung results ko eh. Di ba? Kunyari, $300 booking. Ang cost per booking lang namin is $5. O, di ba? So, may document ka na magpapakita na yun yung na-achieve mo from your previous work, di ba? Tapos, paulit-ulit lang. So, yun yung retention flywheel. Hindi mo kailangan gawin to ng magkakasabay, no? So, it's just, pumili lang kayo ng isa out of the 17. And then, you know, then kapag naano nyo ito na, accomplish ko na tong being proactive. O, doon naman ako sa next, then doon naman ako sa next. And sure enough, kapag na-build in nyo na to sa, sa, what do you call this, sa habits nyo, no? Tsaka sa mindset nyo, definitely, you guys, makakapag-retain, grabe lag na, no? Matataas yung retention rate nyo, tsaka yung rate nyo mismo sa per hour nyo or per project, depende kung anong klase ng employment ang meron kayo ngayon. So, ayun lang. I think that's it. So, ang pinaka-action plan nyo is to create your wins folder. Tapos, pili lang kayo ng isa and then work your way through the list. Okay? So, yung pag-create, yung pag-document, start now. Hindi bukas, hindi next week. That now na, pagkatapos nito, mga 9, subukan, gawin nyo na agad. Okay? So, ayun lang naman. That's it. That's it, guys. Bago tayo pag-proceed, kung may Q&A or something, kung may mga tanong kayo. Anong biggest takeaway nyo from what I discussed, no? Tagal nung dinaldal ko dito mga te. Anong takeaway nyo, guys? Wala? Ay, end ko na to. Wala silang takeaway. Thank you, Miss Cha. Yes. Wag thank you lang. Manghingi ng testimonials and mag-document. Yes, build your case study. Thank you, Desmond. Perfect. Ayun pala, may nakikinig pala, Miss Ai. Yes, diba? Namin na natututunan. Ayun lang, guys. May Ayan. tanong? May mga questions ba kayo? Baka Ma'am Florence, parang naku-curious kami doon sa how you handle 6 clients. Baka pwede namang makashare ng konting tips on paano nyo ginawa, how you handle it. For that, Miss Ai, ano naman yun, yun nga, katulad nung na-share ko, yung tatlo doon, magfe-friend. So, ang maximum ko sinabi na, no? So, yung per hour ko sa kanila per week, nag-range lang ng 10 to 15. Yung isa, 3 lang, ganon. So, kapag combined all together yung 6, kaya. Kasi hindi naman lahat yung full-time, guys. No? Natutulog din ako. So, pag pinagsama-sama niya sila, mga around 50
to 60 hours, depende kung gusto kong sagarin yun. Pero yun yung allotted. Parang yun yung allowance ko sa Upwork dun sa mga clients na yun. Natutulog pa ako, Rod. Kaya nga hindi ko na, kahit 60 hours yun, minsan 35 lang, 40. Pero dahil yung rate ko medyo mataas na, may 30, may 40. Wow. Yun, pray ko sa inyo, client dust. Ayun, kaya anim sila. Kasi hindi naman lahat yun, Miss I, is full-time. So, puro ano lang yan, 10 hours, may 5, may 20, ganun po. So, walang time tracker po ba yun? Unfortunately, may time tracker sila. Yung mga walang time tracker na end project na, nagsolo ng mga bading. Oh, grabe ha. Ayan, so more questions? Questions po. May questions pa po ba kayo? Going once? Going twice? Habol na, habol. Going, going thrice? Ayan, before natin end ang call, picture muna. Please, may we request everyone to please turn on your cam so makapag-take tayo ng picture with Ma'am Florence. May Ayan. kilay pa ako. Meron pa. May mga, baka may mga pahabol pa na question. Okay. At siya, pwede bang ikaw yung mag-screenshot siya? Copy ate. Okay. Pwede mo pa stop ng screen sharing po, Ma'am Floren? Ay, Yan. naka-screen share ang bakla. Wait, Ayan, kita na ang everyone. Yes, ayan. 1, 2, 3, smile. Ano, wait lang, ano nangyari, wait? Wait lang, dito na lang ako sa isa kong keyboard. Ayan. Di ba, ang dami natin tonight. Ayan po, isa pa. 1, 2, 3, smile. Okay na po. Ayan. So, as a way of giving thanks to Ma'am Florence, pa-comment naman tayo dyan sa comment section ng thank you, Ma'am Florence. Ayan. 'Di ba? Thank you, Ma'am Florence, for sharing your time and your knowledge to the champs. And sana may masundan pa to, 'di ba? Marami pa. Marami pang issue share eh. Marami